Magandang hapon na Gillian Isabella. This is What's Up Pilipinas. We're your host. I'm Denver Victoria. And I'm Althea Ramos at ngayon nga partner, pag-uusapan natin ang quality Of teaching education dito sa ating Pilipinas. Yes, partner. Partner, alam mo ba yung mga tawag dito, yung nagpa-practice teaching sa mga school, yung mga intern, Yes, partner. partner. Naalala ko sa school natin, partner, may mga interns. Yes, partner. I think part yung internship nila or OJT sa training nila sa pagiging guro, partner. I think part yun ng college program nila which is sa education, partner. I think part yun para maging mas maganda yung quality ng education ng mga teachers para kapag sasabak na sa real life na trabaho na talaga, partner, nahasa na sila, bihasa na sila sa pagtuturo, partner. Spark. So, talagang may experience talaga nila kung ano talaga yung classroom setup na dadatnan nila kapag magtatrabaho na sila, partner. And magkakaroon din sila magiging knowledgeable din sila, magkakaroon sila ng more experience para kapag sasabak na sila sa trabaho, hindi sila magugulat na, ay, ganun pala yun, ganun na partner, di ba? Yes, partner. May tanong ako sa'yo, partner. Sa tingin mo, partner, yung quality of teaching education dito sa ating bansa is mataas ba siya or standard lang? For me, partner, standard lang siya. Partner kasi, aminin na natin, hindi naman sa nangbabash, hindi naman sa naghila pababa, pero may mga ilang mga guro na hindi talaga, kumbaga, hindi pa sila ganun kahanda para magturo. Yes, partner. I think sabi nga dun sa results ng PRC, 40% lang ng mga nag-test na elementary teachers, 40% out of 60,000 plus ang nakapasa. And sa secondary teachers naman, out of 100,000, partner, 46.9 lang yung nakapasa, partner. Kaya I think hindi man lang nakalahati yung Yes. average, partner. Kaya siguro mababa pa yung level ng quality ng teaching education dito sa ating bansa. Ngunit, partner, I think naamyendahan na 'to ng RA 11731 na Yes, partner, ang tinatawag na Excellence in Teacher Teaching Education Education. Act. Yes, partner. Ay, yung layunin ng batas na ito is bigyan ng mataas na kalidad ng pagtuturo sa mga future teachers ng ating lipunan. Siguro kapag mataas yung kalidad ng pagtuturo sa ating bansa, lalo na sa mga teachers, hindi natin magiging problema yung, for example, bali-balita yung PISA, ang baba ng score natin sa PISA. Kasi may mga studies rin na nagsho-show na may mga teachers na medyo hindi pa knowledgeable kung ano yung sinasabi nila, kung tama ba yung pronunciation nila. Yes, partner. Na nag-e-end na yung nasasabi nila sa mga student nila is mali-mali yung pronunciation, Yes, partner. partner. And also, dapat talaga maging handa at bihasa yung mga teachers natin, partner. Especially kapag ka nasa elementary pa lang. Kasi dun yung level na talagang nag-aaral pa lang yung bata, nagsisimula pa lang matuto ng mga bagay-bagay. Gaya nga nung sabi mo kanina, partner, yung tamang pronunciation ng words. Dapat tama yung mga yun. Kasi yun yung unang matututunan ng mga bata, especially in elementary. Yes, partner. Kaya dapat kapag bata pa sila, fino-foster na natin yung positive environment sa pag-aaral. And nangunguna dapat diyan ang positive learning experience from teacher. Hindi dapat matuto sila ng yung may matuto, may maa-absorb talaga sila na totoong information, right information, the highest quality as possible na kalidad ng edukasyon, partner. Yes, partner. And syempre, lahat ng ito may isa sa katuparan lang natin kung pangungunahan talaga ng kasalukuyang administrasyon natin, partner. Yes, partner. I think prinamis ng Marcos administration na i-include ang quality education for teachers yung sa PDP or Philippine Development Plan, partner, sa kanilang termino ng 2022 to 2028, partner. So muli ako si Denver La Victoria Ako si Althea Ramos. and this is What's Up Pilipinas!